So, bale, ang concern po natin, ang pag-uusapan po natin ngayon, number one, that's first timer. Gusto ko lang i-introduce sa inyo kung, or sabihin sa inyo, o ipaliwanag sa inyo, kung ano yung green barley. Pangalawa, ano ba na itutulong nito sa ating katawan? Okay? Pangatlo, paano ka makakaiwas ng sakit sa pamamagitan ng green barley. Ngayon, sa inyo naman, 2 months na. Okay? Actually, ang tawag, ang gathering natin ngayon para sa training. Kaya lang, may first timer tayo. So, okay lang ba na at least ma-refresh din kayo. Okay? So, bali, ang lagi namin pinaliliwanag, ako personally, tinatanong ko, bakit po kayo bibili ng isang box mamaya? Kasi po, almost 1 month na po ako kay Loida. Okay. Kumbaga, kumuha na po ako kay Loida. Nakita ko lang po siya sa pako. Okay. Tapos, yun, nagtanong po ako sa kanya. Paano kayo, by the way, paano kayo nakita? Kasi po, yung Magkakilala talaga kayo? Hindi po. Okay yan. Halimaw ka talaga. Sige ba? Kasi may nagturo po sa amin mag-exercise sa barangay po namin. Si Tiger. Parang downline po ata rin siya ng green barley. Okay. Habang nag-exercise po kami, nagsasalita po siya na health is wealth, sabi niya. Kung gusto niyo po mga nanay, kahit nasa bahay lang po kayo, kikita po tayo, ganyan. Tapos, Yun yung sinasabi nung... Yun ang sinasabi ng tutulong mag-exercise sa amin. Tiger. Okay. Tiger. Kasi po, downline din po siya ng green barley. Ako halimaw. Okay. Ganon. Tapos, kung gusto raw namin, ako mahilig po talaga ako magtinda-tinda. Basta mahilig po So, ako bali ang tumawag ng pansin ninyo, yung unang magkakaroon si ng Tiger. extra income. Oo. Okay. Oo. Tapos, nakita ko na po siya sa pako. Nasa pako po Paano ako. niyo po na-identify na green barley po siya? May dala po siya sa bag. Ano yung nasa loob ng bag? Yung green Transparent barley po. yung bag? Oo. Okay. Di, Malaking tulong talaga yung bag. sabi ko, Ning, kasi mahilig po ako ng salitang Ning. Kasi may edad na po ako. Gusto ko pagbata sa akin, Ning, patingin nga po niya, ganyan. Pero nung sinasabi nung Tiger, hindi ko po alam na powder. Ang alam ko po, capsule, mga ganyan. Kasi ang iniisip ko, mga food supplement, capsule. Okay. Sabi ko, Ning, patingin nga ganyan. Sabi ko, ay, ano po ito ate, ganyan. Sabi ko, magkano yan? Sabi niya, 275. Sabi ko, ayun yung sinasabi sa amin nung nagtuturo sa amin mag-exercise. Ganyan. Hanggat na, magkausap na kami, tapos sabi ko, sige Ning, sabi ko, taga saan ka Ning? Sabi ko. Sabi niya, dyan ako sa bagong barangay, sabi niya. Sabi ko, dito lang din ako sa Canonigo. Sabi ko, magkatabi lang pala tayo, sabi namin. Hindi, sige na pag-iisipan ko. Binigyan niya ako ng number niya. Bigay siya ng number niya. Tapos, pag uwi ko sa bahay, kasi nag-iisip ko ako kung magnanatasya ako, kung mag-MSC ako. Kasi wala na pa ako estudyante. Kung baga, parang maluwag na po yung oras ko. Hindi, sabi ko, ganyan kaya ako. Di sinabi ko sa mister, ganyan ako, ganyan. Kasi yung panganay ko rin po, nag-member din siya ng glutathione. Huwag po mag-mention. Oo, nag-member siya. Hindi po siya nagtagal. Okay. Nagkaroon siya sa call center. Sabi ko na, magaganyan kaya ako, ganyan. Di sabi ng anak ko, sige, subukan mo kasi wala kang mong ginagawa na, ganyan. Yun, nung kinabukasan, tinext ko siya, nagkita na kami. Yung kumuha na ako sa kanya ng... Ano yung pinaliwanag ni Sister Loida po sa inyo? Bakit nabuksan yung kaisipan po ninyo patungkol sa green barley? Bukod sa sinasabi ng Tiger, nagkwentuhan rin siya na siya rin nabahala yung puso niya, ganyan. Sabi ko, ay, marami sa amin mga ganyan. May mga mahina ba mga resistensya nila, mga high blood, mga ganon. Pero yun. Sasakit talaga mo. Ayos. Okay, so yun yung ang pumukaw sa attention ninyo, una yung kay Tiger. Now which is, kung makikita natin, ayan yun di ba? So, siya yung nag-open. Kaya lang, ang nangyari ngayon, since nakita nyo ngayon si Sir Loida, kinausap nyo siya, ipinaliwanag. Anong point ko? Simple lang. Sa bawat mga pagkakataon, hindi po pwede kasi na basta sabihin mo lang na gano'n You need to share everything doon sa tao. Kagaya sa inyo, bro. Paano kayo naabot? Sino ba nakaabot sa inyo? Si Bro Mark. Okay.
Paano ka inintrohan? Ano ba yung naka-catch ng attention mo para gawin mo green barley? Parang gusto ko i-try siya sa anak ko dahil may sakit din yung anak ko. Ano yung sakit ng anak mo? Asthma. Asthma. Oo. Okay. So, Saka- nung in-approach ka niya, Oo. paano yung pagkaka-approach sa'yo? Madali na lang din Dito ba yung kikita or pera, ganito, ganyan? Or may ganun, parang malibre lang ako sa pag-inom? pag-inom. Okay, Para pero hindi, yung ibig kikita sabihin, ano yung reason bakit bumili ka ng isang box? para may may Maka-discount. maka-discount, saka yun, para kung kasi ako magaling din ako sa bentahan kasi marami na akong sa sales talaga ako. Okay. Saka marami na akong pinanggalingan networking. Okay, so, Marami. networking pag-usapan natin. Sa dami-dami ng networking na pinasukan mo, pero huwag ka nang mention ng other company name. So, ano yung pagkakaiba? Ano yung nakita mo dito sa Green Barley? Sa iba kasi pag once na naging member ka na nila, pababayaan ka na nila. Okay, number one. Ano pa? Ah, Sa product ang pag-usapan natin. Ano yung Sa nakita mo sa product- product nila sa product Sa natin? product, maganda talaga siya kasi mismo sa anak ko medyo naging hyper siya lalo nung Okay, pero ina-atake pa rin ba siya ng asthma? siguro halos kalahating taon bago siya minsan pag nagkakaano na lang sa pagkain. Pero dati, yung dati, before uminom ng Green Barley. dati halos is bon-bon, ganun. Okay, pero ngayon, okay naman siya. Okay naman siya. Okay. So, si Bro Joey naman, ano naman ang tumungawag sa pansin mo? Bakit, alam yun, bakit nandito ka ngayon? Sa trend ko pa rin siya pare. Okay, pero hindi pa siya, Hindi pa. hindi pa dealer. Ah. Okay, so, yun, ang ganda ng natin, dealer na, magdi-dealer pa lang, hindi pa dealer. Di ba? So makikita mo yung flow di ba? So, eto yung kumbaga sa the reason why na ginagawa natin to, una, eto yung flow niya. So, user lang tayo. Somebody shared to us about green barley. Okay? Ngayon, nung pinaliliwanag sa'yo, dalawa lang ang kailangan mong ano ba yung naging dating sa'yo? Ang teaching namin ganito, kapag negosyante ang kausap mo, ipakita mo yung marketing plan. Pero kapag certain individual na may concern sila sa karamdaman nila, doon ka magpo-focus. Huwag ka muna maglalagay o huwag ka muna ng tungkol sa kitaan. Kasi minsan, sa ganda ng produkto natin, nasisira lahat. Pagdating, dito may kitaan, may ganito. Networking na naman yan, ganito, ganyan. So, nasisira yung na. Kaya nga ako personally, pagka sa office, sa main office, pag nagbibigay ako ng product presentation, walang marketing plan. Okay? Kasi ayoko masira Kasi ang tao hindi mo malalaman kung ano yan Kung ano nasa isip niya Ngayon, habang nagpe-present ka ngayon sa loob, tapos merong, networking pala to May mga sunog na kasi. Kaya lang, ang lagi ko sinasabi, okay, sige, networking to. It so happened na networking siya na kinikerry namin ang Green Barley. Ngayon, may sakit ka. Ang point, dahil nasa networking ang Green Barley, hindi kayo iinom. So, para ma-break natin yon, ang pinakikita namin agad, lalo na pag may mga sakit, yung testimony. Just to prove to them na ang Green Barley, hindi yung parang it's like recruit. Hindi. Ang Green Barley is a network of dealers na handang umabot at tumulong sa mga taong may sakit. Okay? Pero, tatanungin niyo ako, bakit sir, wala ka bang pakialam sa kitaan? Hindi. I'll be hypocrite kung sasabihin ko po sa inyong ganun yun, di ba? Ang gusto ko lang pong ipakita at itanim sa bawat puso ng bawat isa po ngayon sa inyo, simple. Kagaya rin po na naitanim ko kay Bro Mark, kay si Sir Lloyda. Mag-aim ka saan? Sa pagtulong. Okay, simple lang. Nakalagay din sa Bible yon. What we sow is what we reap. Kung ano itatanim mo, siya mong aanihin. Simple lang. Tulungan ko po kayo. Hiramin ko muna siya. Okay lang. So,
tulungan ko po kayo. For example, meron kayong arthritis, may rayuma kayo, meron kayong masamang pakiramdam. Hindi kayo makapagtrabaho ng maayos. Tama mali? Tama po. Ngayon, na-introduce ko sa inyo ang Green Quarry. Gumanda, nawala arthritis, nawala yung pananakit ng balakang, nawala yung hingal. Makakapagtrabaho ng maayos? Opo. Ang tanong, pinagpala ba kayo? Pinagpala po. Kung pinagpala kayo, sa tingin niyo pagpapalain ako? Opo. Kung pagpapalain ako, ang tanong, kuripot ba Diyos mo? Kuripot ba Diyos natin? Hindi po. Kung hindi kuripot ang Diyos natin, simple lang ang ibig ko sabihin. Lahat ng kailangan ko, ipagkakaloob niya. Yan ang paniniwala namin dito sa Green Quarry. Simple lang. Dati po itong tapsilugan lang. Okay? Hindi ko na ikwento, medyo mahaba po kasi yun. So, nag-start ako dito August 7, 2007 sa HWIC. Pero, dramatically, it really changed my life. 180 degrees. Na kung makikita po natin, dati, alam niyo po yun, ang kotse ko, 81 model Lancer, box type. Okay, may kwento rin yun, kaya alam, mahahaba lang tayo. So, after my 2 months here, yun. Actually, gradual yun eh. Kasi ang unang ginagamit ko, alam niyo po yung Italian laptop. Yung Italian, yung clear book ba? Na ipapatong mo sa lap mo, itataas mo, kaya Italian laptop. Okay? So, makikita po natin. Doon ako nag-umpisa. Isa-isa lang, okay. Eh, dumadami na yung kausap ko. Tsaka medyo lumabas na si Daddy Pablo eh. So, kailangan ko ng video. So, kailangan ko ng laptop. So, I pray to God. So, God, bless me sa 2 months ko ng laptop. So, dumadami ngayon. So, sabi ko, Lord, pwedeng mag-request uli ng projector. Okay? So, God bless me. Dahil ang kausap ko na 50, 100 na. So, kailangan mo na ng pampuga projector. Okay? So, ano nangyari ngayon? Simple lang. Pinagkaloob din sa akin yun. After my 9 months here sa Green Quarry, God bless me with a brand new car. Kasi, hindi naman siya pupugak-pugak ko, no? Kaya lang, pag malayuan, kakaba-kaba ako. Eh, baka tumirik eh. 1981 model ba naman na, okay naman siya, sports car naman natin niya. Pero anyway, kung makikita po natin, nakakatakot kasi hindi na ganun siya ka-dependable. So, I pray to God na kung pwede, pagpalain niya ako ng kotse. Pero imagine, ang pinagkaloob sa akin, during that time, alas nag-umpisa ko noon, ang gusto ko, Santa Fe. Hyundai Santa Fe. That is 1.4 million. Sabi nga ni Kuya Mel sa akin, partner, pag-usapan muna natin yan. Masyadong malaki yan. Kasi during that time, weekly, ang checking ko, 5,000, 6,000 per week. Okay? Eh magkano monthly na Santa Fe? 36. Eh di overdraft ako. Sabi ngayon ni Kuya Mel, meet halfway tayo. Anong susunod na second choice mo? Innova. Okay. Innova. Ay, laglag pa rin. Kasi bakit? May pang-down ako. Kaya lang, wala akong pang-monthly. Wala akong pang-mobilization. So, ang nangyari ngayon, 5,000, edi 20,000 yan. Paano ka kakain? Paano pang-gasolina mo? Paano etc. mo? Okay? Kaya ang monthly ng Innova, nasa something around 28, 25, mga more or less ganun. So, to make the story short, nag-cut off yun. Bumagsak ako sa gets. Hyundai pa rin. Okay? So, yun, at least 9,900 per month. So, okay na rin siya. Tama? So, dun nag-alon. Pero magmula na lumabas yung gets ko, rat-rat dito, rat-rat doon. Nakapunta ako ng Sorsogon, nakapunta ako ng Apari. Alam niyo po yun? Kagayan. So, yun ang binibiyahe. Binibiyahe ko. Batangas. Tapos, nakatawid pa yan ng Mindoro. Papuntang Iloilo. Okay? Yun ang masarap lang sa negosyo natin. Sarap talaga yung Or yung mission natin. You can travel na sarap-sarap pa nun. Bakit? Dahil, let's say for example, taga-Iloilo ka. Tatawag ka sa akin. Apps, pwede po ba na bisitahin nyo naman kami dito? O sige, kailan? O ganito. So, apps, hintayin nyo na lang po yung anong address nyo. Eh, yung address, gano'n. Lumadating na lang dito yung ticket. Aeroplano.
Pagdating ko naman doon, susunduin na ako doon sa airport. Pagdating ko na airport, diretso na ng hotel. Pagdating sa hotel, sarap, di ba? Bayad na yung hotel. Tapos pagkatapos ng presentation ng training, lalabas kayo, papakain. Dapat ikaw ako magpapakain, pero sa sobrang tuwa nila, sila pa rin ang nagpapakain. Sarap, di ba? Ngayon, paano kapag Boracay? Di ba? Paano pag nagkaroon ka ng sa Palawan? Di pagdating mo ngayon doon, simple lang. So, yun yung mga bagay-bagay na nangyari sa akin noon. Ngayon, tinigaba ko siya. Sabi sa akin, partner, sabi ni Kuya Mel sa akin, siya ni Ate Cora, partner, trabaho lang katapat niya. Tinigaba ko siya. Binugbog ko siya ng usap hanggang sa ang checking ko per week umabot ng 10,000, naging 15,000, naging 20,000. Ano na nabubuo ngayon? Yung dreams ko. Okay? After a couple of months, after 2 years, yun na ibigay ko ngayon doon sa anak ko. Okay? Alam niyo po yun? Nagtatapsilog lang, pero isipin mo magpagbigay ka ng kotse sa anak mo. Hindi lang yun. Ang pinakamalaking blessing na naabot ko dito nung naibalik ko sa pag-aaral, yung second year college ko na anak, na tumigil yun dahil wala na akong pera. Gumraduate na po yung anak ko ngayon. Nurse and registered nurse siya. Di ba? Sarap, di ba? Pag-graduate niya, binigay ko sa kanya yung kotse. Wala na akong kotse, anong mangyayari? Bibili ko ng bago. So, pinag-pray ko uli yun. So, yung dream ko dati, kasi nagta-taxi rin ako before, bumibiyahe ko ng taxi. Okay? Pag nakakatabi ko, ang ganda naman ng patron. Yun po na-start ko kasi driver. Siguro, alam niyo po yun? Yung kailan kaya ako magmamaneho? Minsan tinatanong ko sa sarili ko, bakit ako nagmamaneho ng taxi? Siya nagmamaneho ng Sarili. Alam niyo po yun? Dumadating ako sa ganong klase ng tanong eh. Tapos, mamangita mo, Pajero. Ang gusto kong Pajero is Field Master. Alam niyo po, ang bait ng Panginoon. Bakit? Ibinigay sa akin, Pajero, Field Master. Hindi lang yun. Pati gusto kong kulay green. Grabe, di ba? Yan, meron na akong Pajero. Hindi naman mayatang. Ang sarap manehohin. Okay? Biyahe rin yun. Tugigaraw, apay. Yan ang ginagamit ko na ngayon, pang-mobilize ngayon. Lalo akong ganado. Kasi, sakay-sakay ko na yung ang pinakamalupit sa lahat. Alam niyo kung ano? After a couple of months lang, siguro mga after 6 months na ginagamit ko yung Pajero ko, na-invite ko ako sa Fort Bonifacio that time. Nagkaroon ng car show ang Toyota. Launching ng Fortuner 2012. Okay? Sa akin, tingin lang. Pero nung naupuan ko siya at nakapitan ko siya, parang, alam niyo yung Avatar? Diba? Diba sa buong rancho, ginagano naman doon sa diba? So, parang kumapit sa akin yung alam niyo yun. Sarap. Anong point ko naman doon? Nakuha ko na yung pangarap ko, di ba? Nakuha ko na yung pangarap ko, pero inangatan ko pa yung pangarap ko dahil yung Fortuner 2012 ayan sa labas. Ayun. Sarap, no? Tingnan niyo yung flow, Tingnan niyo yung flow. Kasi hindi naman, isang gano'n yan, kuha mo na eh. Pero yung pinagdaanan ko, unti-unti yan. Ano ang pinagdaanan ko? Ang pinagdaanan ko, hindi naman yung nakuha ko lahat eh. Hindi yun eh. Resulta na yun eh. Pero ano yung pinagdaanan ko? Ang pinagdaanan ko, lahat, yung mga demonyong nasa labas na yan, noon meron na yan. Maraming objection, maraming rejection. I don't care. Kasi bakit? Isa lang ang paniwala ko. Ang green barley, malaki maitutulong nito sa bawat isang tao. Ngayon, kung titigil ako, dahil maraming demonyo na nagpapatigil sa akin, ano ang mangyayari? Paano ko maaabot ang mga mahal ko sa buhay? Kung ako ay titigil. Maatim niyo po ba na isa sa mga mahal niyo sa buhay ay mawala? Maatim mo ba na isa sa mga mahal mo sa buhay pinutulan ng paa because of diabetes? Maatim mo ba na inatake sa puso ang isa sa mga mahal mo sa buhay dahil hindi mo siya sinira? That is our mission.
Ang mission natin, umabot sa mga taong yun. I really don't care. Maraming man demonyon. Ito lang ang paniniwala ko. I really believe that green barley is a gift from God. Okay, yan ang paniniwala ko. 100% yun. It's really a gift from God. So, kahit na original pa ang mainom mo, pero kapag galing sa kamay ng makasalanan na tao yan, I don't think na the same effect ang mangyayari sa'yo. Kung tutuusin natin, okay lang siya, di ba? Pero bakit yung stage 4, uterine cancer, ngayon 0? Hinatulan na ng doktor yon. Bakit? Bakit? Yung thyroid cancer, stage 4, 2010, nahatulan na rin na mamamatay. Hanggang ngayon, 2012, okay pa. I've been in Tugigaraw last month. Okay, I traveled there. 2 ang nakatulan na rin na mawawala na sa mundo. Pero that was 2010. 2 more naman, brain tumor. Yung isa, 2010, December, patay na. Pero hanggang ngayon buhay pa. Yung isa naman, na-operahan, natanggal yung tumor sa utak, kaya lang, gulay. Pero ngayon, naglalakad na. Because of recording. Merong 74 years old din na ano namin doon, na nakausap ko rin. Alam niyo po yung kagalakan sa puso niya. O, ngayon, ano nangyari? Simple lang. Naglalakad, nadulas, 74, ano mangyari? L3, L4, bara. Sabi ng doktor, wala na. Kaya bedridden siya for a long period of time. Ininom ng green barley. Nung nagkandak ako ng training, laking gulan ko, nandoon. Nag-umpisa kami alas 10, natapos kami alas 6 ng hapon. Pero imagine mo, eto yung problema eh. Makakatagal ng pagpupo ng matagal. Hindi. Alam niyo po yun? Yun yung power eh. Kapag tama ang ginagawa mo. Pero, kapag ang bote galing sa masamang kamay, I don't think the same ang effect niya. Okay? So, yun. So, let's go back. That is the reason why we keep on sharing the goodness or sabihin natin yung God's blessing. Green barley. It's really a God's blessing for all of us. Kasi bakit? Kung makikita natin, ang green barley, talagang comparing to other product, I don't think meron na katapat pa siya. Okay? Ngayon, kung makikita rin po natin, patay kang bata ka. Nagtapon siya. Pero, isuyo lang mga ng tawag na. Okay? So, user. So, the reason why na naging user ka is because you tried. You tested the product. So, naging effective sa'yo. Naging maganda effect sa'yo. So, you start, sharing it. So, ang nangyari, user ka, dahil maganda naging effect sa'yo, so you become a consumer. Okay? Isa-isang bote lang naman usual eh. So, dito, hindi namin encourage, bro, kumuha ka ng isang box. Kukuha ka ng isang box, anong magiging effect nun? Pag-aralan lang po natin. Kung pwede, ang maging effect nun, ang dami niya, paano kung walang effect? Okay? So, take to consideration, Pangalawa, mas mabilis ang 275 sa Metro Manila and 300 naman ang per bottle pag outside Metro Manila. Okay? Mas mabilis ang ang bote kaysa sa box. Tama mali? Okay. Ngayon, ano mangyayari ngayon? Simple. Simple lang naman eh. Kapag maganda ang effect sa'yo, bibili ka ulit. Ano susunod doon? Pwede mo na sundutin yun. Na paano? Simple lang. Bro, maganda effect, di ba? May mga kakilala ba, kaibigan, na may mga sakit? May kakilala na may sakit. May kakilala na may sakit. Simple lang. Pero ba't hindi ka pa kumuha ng isang box? Ang laki ng madi-discount mo. Bakit? Magkano? Kasi, imbis na 275,
per bottle, magiging 214.10 na lang per bottle. Magkano discount? Magkano natipid mo? 60.90. Tama? Gusto mo ba nun? Which is, kung makikita natin, simple lang. Simpleng-simple lang. Ngayon, 272, multiply mo lang siya sa 28 bottles. So, lalabas siya, magkano? Sa 275, 77 yan, tama? Sa 214, 5,995 naman yan. Ngayon, kapag minus mo ngayon yan, simple lang. Meron kang 1705. Tama, mali? 1705, na which is, dalawa lang din yan. Savings na yan, tama? Savings na which is, kung i-divide mo siya, meron kang 6 na bote. Na libre na. Diba? Actually, yung sistema was created by our company na para maidire-diretso mo siya ng pag-inom. Kaya lang, ang problema, yung may mga demonyo nga sa labas na imbis na ibenta sa halagang 275, ang ginagawa, binabagsak ang presyo. Which is mali. Okay? Which is, kung makikita rin natin, 6 bottles. Minus mo ngayon sa 28. May 22 bottles. Tama, mali? Tama. Okay. 22 bottles multiplied by 275. How much? 6,050. May power pa tayo na bumili ng another box? Okay. So, ano mangyayari ngayon? Simple lang din. Meron kang second box na. Sa second box mo ngayon, meron kang ngayon, the company will give you a check of 500 pesos. So kung titignan din natin, 1705 plus 500, magkano? 2,200. 2,200. Malaking tulong? Malaking tulong. Na which is, hindi nagalaw ang puhunan mo. Sobra ka pa ng 55 pesos. Nasusundan? Ngayon, anong point ko? Simple. May 22 bottles ka, okay, from your 28 bottles, ano mangyayari? I-share mo ngayon yun. Imagine this. Sinare mo ngayon, doon sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak mo ngayon, bawat isang kaibigan mo, isang kamag-anak mo, ang tanong, may kakilalang tao, may sakit. Meron? Meron? Simple lang. Alagaan mo lang yun. Araw-araw, text mo. Kamusta na po? May pino-forward ako sa yung text everyday, ha? Forward mo naman sa kanya, forward mo sa kanya, forward mo sa kanya. Ngayon, sila naman, i-forward nila sa ilalim nila. Stay communicated. Right? Ngayon, pag na-receive niya, ano man ang naramdaman niya, magte-text sa'yo. Okay, parang ganito siya. Dahil lumawig na, lumalim na. Ngayon, may tanong ka, hindi niya masagot. Okay? Kanino siya tatakbo? Kay Bro Mark. Hindi kaya sagutin ni Bro Mark, kanino tatakbo? Sa akin. Pero huwag niyong gagawin na dumiretso sa akin. Kasi kawaw. Nakakaano yan, mababypass niyo yung mga uplines ninyo. Okay? Pero don't you worry, it will be, taken good care of. Okay? So the good thing about this is hindi nyo gagawin mag-isa ang negosyo ninyo. Ang negosyo natin is we need to build a network of may sakit na tao. Dahil doon sa mga may sakit na taong yan, naprueba mo sa kanya, napatunayan mo sa kanya na maganda ang produkto, sila mismo mapipigilan mo magsalita. Mapipigilan mo mag-share. Word of mouth na ngayon yan. Diyan tumatag ang grupo po natin. Okay? So, huwag mong iisipin ang pera. Bakit? Kung yan ang inisip ko noon, tapos ka. Tumigil na ako, matagal na. Kasi nung, gaya na bago kayo dumating kanina, hindi. Paano ba yun? Nauna kayo eh. Okay, nung nandun kami sa loob, sinare ko sa kanya kung ano yung pinagdaanan ko. At yun naman ang sinishare ko sa inyo ngayon. Which is, kung makikita rin natin, ang inisip ko, dahil sa akin, maganda nangyari, ang inisip ko, simple lang, ang i-share ang magandang balita.
Kaya na sinabi ko, I'll be hypocrite kung sasabihin ko sa inyo, wala akong pakialam sa kitaan. Okay? Bakit? Kung makikita natin, ang paniniwala ko is this. If we become a channel of blessing to those persons, sa bawat isang tao na nangangailangan ng kalinga at pagtulong, simple lang. Do you believe God will bless us? Naniniwala ba tayong pagpapalain tayo ng Diyos? Regardless kung anong religion. Okay, hindi natin pag-uusapan ng religion po dito. Okay? Ang point ko lang, simple. Gaano ba tayo nagtitiwala sa ating Diyos? 100%. Dapat. It must be 100%. May atheist ba? May atheist ba dito? Wala naman siguro na naniniwala may Diyos. Sa'yo, lang, sa'yo. Okay. So, kung makikita natin, simple lang. Kung ang gagawin natin is, we need to hold, una, number 1, sa Diyos natin. Pangalawa, learn kung ano ang Green Party. Third, kailangan you need to attend all the trainings. Okay, so sa trainings, nag-uusap na kami ni Bro Mark. Pwede ko kayong kasi siyempre, taga saan ka, bro? Sa Taguig. Taguig? Taguig din? Manila. Manila. Okay, so malapit lang naman. Kaya lang, kung bagay yung oras ng pagpunta nyo naman dito, di po ba? So, medyo Pero, sa gabi po, pwede bang isa lang yung DVD, panonoorin mo? Pwede? Tsaka doon, dire-diretso. Kasi ngayon, Post ka talaga. hindi nyo pwedeng i-post ngayon. Alam niyo yan? Hindi ka kaya pag nanonood ka sa DVD, post mo siya. Sandali, jingle ako. Ngayon, pagka ngayon, ginawa mo yun, nagsasalita ako, jingle ka ngayon, meron kang mamimiss na mamalit. Pero meron naman tayong video, kaya wala problema rin yan. Pwede kayong jingle muna, gusto niyo. Anyway, kung makikita natin ngayon, simple lang. Ito yung flow sa business side naman, bale. Pero kung makikita natin, we need to understand also kung ano yung process. Paano ka ba naging dealer? Paano ka ba naging leader? Kung leader ka na. Yun ang importante. Kasi bakit? Bakit sa tingin niyo? Kung hindi mo alam yon, paano ka magiging leader? Paano mo siya i-guide? Anong ituturo mo sa kanya? Nasusundan? So, kailangan makita natin kung ano dapat. Ngayon, simple lang eh. Gusto nating maging leader, tama mali? O gusto niyo po, tagasunod na lang kayo? Tagabitbit ng gamit ko? Gusto niyo po yung ganon? Para pang PA. Gusto niyo ba ganon? Ayaw, di ba? Ikaw bro, ganon? Driver ko na lang. Gusto mo ganon? Ayaw eh, di ba? So, anong point ko? Simple, iba pa rin yung ikaw yung nagmamaneho. Correct. Iba pa rin yung kayo ang may tagabitbit. Hindi yung kayo ang tagabitbit. Okay? So, if we become a leader, pero yung duties or responsibilities ng isang leader, we need to know that. Okay? We need to study, to invest time. Saan? Sa training. Kasi kung hindi, ano mangyayari? Wala. Bakit? Kasi yung mga makakausap mo, hindi mo alam yung process, hindi mo alam mag-present, hindi mo alam maglatag ng marketing plan, hindi mo alam kung paano magbigay ng training, ano ang ituturo natin sa kanila. So, gusto mo lumaki ang grupo mo? Gusto mo kumita ng 36,000 maximum take-home per week? Tapos, wala kang alam? Pwede ba yun? Hindi po. So, importante na invest po kayo, mag-invest kayo ng time para sa training. Okay? Meron akong module 1 na ginawa, Where Will I Go Next? Ang topic na yon para doon sa mga nag-uumpisa na kagaya po ninyo o mag-uumpisa pa lang. Okay? So, partly, mixed up na yon. Yung pinaliliwanag ko ngayon dito, isa-summary na lang natin yung mga modules na yon. Number 1 is Where Will I Go Next? Number 2, NDO, okay? NDO, New Dealers Orientation. Okay? Number 2 is Where Will I Go Next? Actually, before, ang number 1 module is yung Where Will I Go Next? So, na-try ko magbagsak. Actually, first time lang yun eh. Ng NDO. New Dealers Orientation.
So I found out na mas maganda kung yun ang gagawin ko Module 1. Module 2 is where will I go next. Module 3 is Heart and Soul. Ang Heart and Soul, doon ipinaliliwanag, o doon ko na ipaliwanag na, I don't know kung familiar kayo dito sa dalawa. So sa cell and you. Dito, maipapaliwanag yung mabuti kung ano kahalagahan ng cell at ano kahalagahan o kung bakit nagkakaroon ng sakit ang bawat isang tao. Okay? Naipaliwanag po ba sa inyo yan? Okay. So, importante ma-master natin ito. Kasi bakit? Pag na-master natin ito, simple lang. Kaya mong sagutin o kaya mong maipaliwanag with a short period of time kung bakit nagkakaroon ng sakit ang isang tao. Okay? So, I don't know, siguro, this heart and soul. So, tingnan nyo na lang yun ang pagkano. So, consumer. Hindi ka mo consumer, balik tayo ng konti, no? So, makikita natin, the reason why nakukuha sila ng isang box is because they want this. Tama? Ngayon, ang gagawin lang natin, diyan sa mga consumer natin na naging dealer, is ano? We need to encourage them to attend yung training. Kagaya ng ano? NDO. Ano pa? Yung where will I go next? Ito yung sa akin yung mga modules ko ah. So where will I go next? Okay? Number 1, number 2, number 3 is yung heart and soul. Heart is the product and soul is the marketing plan. Okay? Number 4 is yung ACTS. A-C-T-S. Attitude, Commitment, Time, and Service. So, yan yung 4 na module. Actually, may 5 pa yan eh. Our road to success. Dito, maiintindihan na ng bawat isa. Sorry. Our road to success. Maiintindihan na kung nasang level ka na. Okay? So, the usual, ang nangyayari, ganito. This is you. Dito nyo maintindihan, dito nyo makikita kung nasaan na kayo. As a dealer, anong gagawin mo? You need to learn. Learn ano? Lahat to. Learn how to present, learn how to present the marketing plan, and learn paano ka makapagbigay ng training sa bawat tao mo. Okay? Ngayon, pag natutunan mo na siya, anong gagawin? You need to teach. Teach all your downlines na ano? Anong gagawin nila? Kailangan i-coach mo sila. From the user, dahil araw-araw mo na tinitext sila, kinukuha yung concern, ano nangyari? Maging consumer sila. Right? Kasi naintindihan nila kung nino nila eh. So, once na naging consumer sila, tutukan mo lang yan. Bakit? Ito ang bonus mo. Makakuha ng testimonies. Pag nagkumuha ka naman ng testimonies, importante ang ano? Number 1, picture. Number 1 is notebook. Okay? Pangalan niyan, edad, okay? Ano yung case niya, tapos ano pa? Before, yung history, ano ba yung sakit niya? Okay? Ano ba yung nararamdaman niya? Okay? Ano yung itinatain niya sa'yo? Ngayon, day 1, nang pag-inom niya ng green barley, ililista mo ngayon. So, kinabukasan, tatawagan mo yan. O Mare, kamusta na? O yung sakit mo sa balakang, sakit mo sa ganito, sakit mo sa ganyan. Kamusta yung pagtai mo, kamusta yung pag-ihi mo, kamusta yung pagpapawis mo. Importante yun. Hindi basta nabenta mo siya, babay na. Balikan na lang kita pagka mauubos na. Hindi dapat ganon. Kasi bakit? Ang i-build natin dito, walang iba, kundi yung relationship natin
doon sa tao. Hindi sila hindi sila kliyente, kundi pasyente sila. Now, we need to call them, text them, para nang sa ganon, mas maliwanag, okay, na mabibil, oh, si Mare, kakatuwa naman, araw-araw tinetext ako. Ay, concerned talaga siya. Once na-build mo ngayon yun, ano mangyayari? Sige. Once na-build natin yun, ano mangyayari? Mapapalapit ang loob niyo sa akin? Hindi mapapalapit. Mukhang natataranta na kayo. Mapapalapit ang loob niyo sa akin? So, anong kini-create natin ngayon? Simple. Relationship, family. Kapag family, huwag mo pabayaan. Alagaan mo siya. Ingatan mo siya. I-guide mo siya. Kasi bakit? They don't know what to do eh. Oh, maganda yung nangyari. Ano mangyayari? Ano ngayon? Bakit sumakit yung ganito? Bakit ganito? Eh, hindi mo tinawagan. Hindi mo sinake out. Hindi mo finalo up kinabukasan. Nakaramdam ng ganon. O, ano mangyayari? Matatakot. Pag natakot, hindi na iinumin yung green barley. Tama, mali. Eh pala, kaya pala sumakit ang tuhod is because may bara yung tuhod niya. Kung anong unang sasakit, o kung anong mga sasakit, yan ang problema ng isang taong umiinom ng green barley. Meron siyang healing crisis. Pero merong mga matataas ang pain resistant, hindi nila nararamdaman yun. Okay? Pero may mga tao, mababa ang pain resistance, dama nila yun. Ganun lang siya kasimple. Pero mas magandang maramdaman mo para na makita mo kung ano yung problema sa loob ng katawan mo. Pero idiretso mo lang yan, 1 week lang, mararamdaman mo, mawawala yan. Ultimate palpitation, everything, mawawala yan. Okay? So, kung makikita natin, so, nakapag-build ka ng family, ano mangyayari? Magiging open sa iyo yung tao. Dahil tinatawagan mo eh. Dahil kinakausap mo halos araw-araw. Pinupuntahan mo. Ano mangyayari ngayon? Sige. Malalaman mo ba na marami siyang kakilalang tao may sakit? Hello? Malalaman niyo ba? Hindi niyo malalaman yun na marami siyang taong kakilala may sakit. Malalaman. Na-update ka ngayon. O, anong gagawin mo? Encourage mo siya. Bro, lapitan natin, puntahan natin. Huwag tayong mag-isip ng benta. Ang isipin natin kung paano natin siya matutulungan. We are only the messenger. Always remember that. We are only the messenger. We deliver the message. Pero sa message na yun, kailangan pag-aralan mo siyang mabuti. Kasi dalawa lang naman. It's either kukuha or hindi. Tama, mali. Kung kumuha siya, naintindihan niya kung ano yung sinasabi mo. Hindi siya kukuha kasi hindi niya naintindihan kung ano yung sinasabi mo. Ganun lang simple yun eh. Tama, mali. So we need to be responsible sa sasabihin natin. That is the reason why may training. Maswerte kayo ngayon. Bakit? Ilang kayo? Ha? Hindi ka pa pala nila. Makiampon ka na lang kay bro. Ano yun? Kasi meron akong regalo sa inyo. Ano yun? Yung training materials. Nasa DVD na siya. Panonoorin nyo na lang. Okay po ba yun? Okay po. Okay? Okay. So, yun. So, makikita natin ngayon, once na-build mo na ngayon yan, simple lang. Ano? Kapag-build ka ng family. Once nakapag-build ka ng family, yan na rin mismo makakasama mo dito. So, naging dealer, umating din, natuto rin, ano mangyayari? So, magiging leader yan. Pero bago maging leader yan, saan ang galing yan? Sa'yo. Kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung pananaw mo, all they need to do is just to copy you. Okay? Paano mangyayari yun? Dito, ito ang pinaka-pattern mo. You need to learn. You need to teach. You need to coach them. Okay? So, ano mangyayari? Naturuan mo sila. Maduduplicate ka? Makokopya ka nila? Kasi ikaw nagko-coach eh.
Okay? So, nag-coach ka ngayon, ano mangyayari ngayon? Umpisa, kinasamahan ka. Tama? Umpisa, nag-gather ka ng tao. O pwedeng si Sir Lloyda ang kumakausap. Pero tandaan yung mabuti to. Okay? Galing. Hey! Oh. Hindi. Eh, puno na. Puno na daw, puno na. Puno na, wala na. Dali. Pasok, dali. At naka-video tayo sa ating gig. Ay, yung screen. Yung screen. Ba? Okay. Hindi naman nila. Anyway, sige. Okay. So, balik makikita natin ngayon. So, na-duplicate ka ngayon. Lahat. We need to be responsible on that also. Kung ano ka, yan ang kukopyahin nila. Paano kapag mali ang ituturo mo? Mali din ako. Hindi mali lahat yun. So you need to be responsible. Okay? We need to be responsible. Ngayon, na-duplicate ka ngayon. Okay? So ito na yun. Darating ba yung araw na makakaya niya? Darating ang araw na makakaya mo mag-present? Darating? Bakit? Kasi nakopya ka na eh. So, ano mangyayari ngayon? Gagaan ka. Mababawasan ka ng load. Madedelegate mo na ngayon. Lahat ng ginagawa mo, dahil nagagawa niya na, ganito siya. I do, you watch. Parang ginagawa ko ngayon, ako lang nagsasalita, di ba? Ako lang nagbibigay ng training, tama? Pero darating ang oras, 3 times yun. Ginagawa ng mga mentor yon or ng mga upline. 3 times sasamahan kayo. 3 times. Siya magpipresent, manonood ka, kailangan nandun ka sa harapan. Hindi yung in-invite mo ang isang speaker, pagdating ng speaker, mag-uumpisa na siya magsalita, tsaka ka nagtatatawag, tsaka ka nagpupunta sa mga kapitbahay mo para magtawag, or pwedeng nasa kusina ka, nagpe-prepare ka ng pagkain, mali. Kailangan, bago pa lang dumating ang speaker, nakaprepare ng lahat. Nandyan yung tao, nandyan na yung pagkain, nandyan na yung lahat-lahat. Wala ka nang gagawin, kundi uupo ka sa harapan at para makinig. Mag-shut down. Yun ang tama. Okay? Liwanag ba yun? Kasi yun ang nagiging problema. Pagdating ng speaker, nag-umpisa na, saka pa lang nagtatatakbo para magtawag ng tao. Mali yun. Okay? So, ngayon, pag yun ang nakopya sa'yo, as a speaker naman, kailangan dumating ka sa oras. Huwag kang late. Kapag late ka naman, yun ang makikita. Ano magiging chain reaction? Ay, naku, late naman yung speaker natin. Sige, mamaya na lang. Minsan, hindi pa dadating ang speaker. Ano niyo yun? Ang dami ng taon. Ikaw ngayon, talagang pinagpapawisan ka na. Dahil sa kahihiyan. Okay? May tayo. Yan, may paparapol tayo mamaya. Okay? Kung sino yung tutunog na cellphone, ipararapol natin yan. Okay? So, makikita natin, kung makikita natin mabuti at i-evaluate natin mabuti, ano mangyayari? Makikita ng tao, ay, nako. So, yung pala, una, wala na, laglag na. Tama? Hindi ako dumating sa presentation. Ang daming tao. Nakaprepare yung pagkain. Kaya niyang tumayo. Minsan nangyayari yun. On the way ako, naipit ako sa traffic, 2 oras. Stuck up talagang ganyan kasi may nagbanggaan eh. Hindi ka makatras, hindi ka makalusot. Dahil lahat nag-overtake ka na ng ganon. Stuck up ako doon. Pero may purpose. Alam niyo kung ano yung purpose? Hello? Alam niyo kung ano yung purpose? Siya mismo tumayo sa harapan at siya nag-present. Leader, kailangan huwag kang magsasayang ng oras. Kailangan mag-aral ka. We can never tell kung ano yung susunod eh. Kung ano yung pagsubok eh. Okay,
May isang scenario na to. Naglalakad po kayo. Ngayon, lagi niyong kasama si Sir Lloyda. Ngayon, pag kami kapapakausap kayo, tinatawag niyo siya. Okay? Isang pagkakataon, naglalakad kayo sa palengke, nakita niyo yung isang batchmate ninyo at medyo potential. Ano ba yung green party? Yari. Maganda, Mare! Ano nga maganda sa green party? Problema na. Yun ang yari kay Ate Malu, 15 bucks yung nakawala niya sa alaman. Ayun, Hindi na paliwanag. hindi na ipaliwanag. Nakuha ni Kate. So, yun ang problema. So, then, tandaan natin, kahit na, eto lang, oh. Eto lang. Ito lang. Ganda niya. Yan lang. Ito lang yun. Tapos ang istorya, tapos ang boxing. Tigtiyak, panalo kayo. Naiintindihan ng tao pag binitawan nila. Okay? Ngayon, I do you watch 3 times. I do, you do. 3 times din yun. Anong point? Ako lang nagsasalita dito, pero sa susunod, tatayo ka na rin. Simple lang, testimony. Simple lang, pakilala mo yung sarili mo. Simple lang, closing. Let's say for example, pag in-invite mo ako doon sa lugar mo, o pwedeng ikaw yung tatayo muna bago ko tumayo. Papaliwanag mo kung bakit mo ako in-invite doon in the first place. Okay? Bakit mo ako in-invite? So, ginamit mo doon sa anak mo, nakita mo doon sa yung hika ng anak mo, kumanda, o whatever, na hindi na inaatake. O, ngayon, para maintindihan natin, nag-invite po ako ng isang speaker from the office para maintindihan po natin kung ano po ang green party na gusto kong i-share sa inyo. Tapos, at least, alam yun, yung first time tatayo sa maraming tao, iba yun eh. Iba yung kinakausap ng one-on-one. Okay? Pero we need to step forward. Kasi kung hindi natin gagawin yan, paano? Paano kapag nasuong tayo sa isang, o bumiyahe kayo ng Cebu, pag biyahe nyo ng Cebu, na-share nyo doon sa kaibigan, ang galing mo mag-share. Nakaintindihan, pare, sama ka sa akin. Saan? Dito kasi may meeting kami. 100 katao yung kakausapin mo. Anong nangyari? Imbis na isipin mo na pag tumayo ka doon sa 100 kataong yon, marami kang maaabot. Tama, mali? Maraming makakaintindi, maraming makakaunawa, maraming maaabot ang green barley. Pero, ang unang pumasok sa isip mo, pang-isahan lang ako. Pang-dalawahan lang ako. Pang-5 lang, maximum. 100 yan, ang dami niyan. Ang tanong, ano ang pagkakaiba ng 5 sa 100? Pag nagsasalita ka ba, yung bibig mo ba nagiging 100? Hindi eh. Tama. Nasusundan? Kung gusto mo ng isa, hanap ka ng isang tao doon sa crowd. Okay, isang TikTok. Hanap ka ng isang tao sa crowd na nakangiti sa'yo. O 2 tao na nakangiti sa'yo. O 5 tao, kasi 5 tao lang ang kaya mo eh. Tanggalin mo yung 95. Ang tutukan lang ng mata mo, yung 5 yun. Nasundan? O, dahil 5 tao lang kausap mo. Nasundan? Pag inisip mo, 100 yan, wala. Kasi doon na mapofocus yung utak mo eh. Yung attention mo. In the first place, ito yung lagi ko sinasabi. Pag kami kinakausap ka, nanloloko ka ba? Pag kami kinakausap ka ba, hard selling ka ba? Hindi. Simple lang din. Wala kang panloloko, wala kang pandaraya. Ang nasa puso't isipan mo lang ay pagtulong. Tama, mali. Kung yun ang nasa puso't isipan mo, simple lang din. Ano? Bakit ka mahihiya?
Kung nanloloko ka, mahiya ka. Yan, hindi ko malaman lang yung sa mga demonyong nasa labas, ang kakapal ng mukha. Okay? Wala silang pakialam. Okay? Anyway, so na-delegate mo na ngayon sa kanya. Yun yung, okay? Na-delegate mo sa kanya, naiintindihan niya. So, what I do, you do na. Yung pangatlo, you do. I watch. 3 times din yun. Ano ang gagawin ng isang upline? Tatayo ka. Magpe-present ka. Di ba? Okay? Meron akong papel, meron akong ballpen. Iti-take note ko lahat kung ano yung gesture mo, pronunciation mo, okay? Tapos yung facial expression mo, body language mo, flop ba siya? Alam yun, para bang nag-umpisa ka magandang umaga po. Maraming makakonvince mo. Dito po ako. Hanggang matapos ganun. Walang power. Walang gigil. Simple lang. Power at power. Pag-usapan natin, eto lang gusto ko i-share sa inyo. Sapakin kita ngayon nang walang dahilan. Ano ang first reaction mo? Bro, bakit? Tama? Sinapak kita ulit na hindi ko pa sinasagot kung bakit. Bro, bakit? Di ba? Yung first, bro, bakit? Na hindi mo alam kung bakit ka sinapak eh. Sinapak ka uli. May galit ka na. Bro, bakit? Sinampal pa kita uli. Pangatlong beses. Ano na nangyayari? Gaganti ka. Gaganti ka! Di ba? Yung galit na yon, i-convert mo lang. Saan? Kapag tumayo ka na sa harapan. Yung galit na yon, yung gigil na yon, na parang nakikita nyo ngayon sa akin. So yun ang gagamitin mo ngayon. So pagkagalit ka, yung intonation ng salita mo, di ba? May flat yan, tataas yan, bababa yan, taas yan, bababa yan. Parang sa kanta. Umpisa mo yung kanta, umpisa, wait, wala. Ay, magandang kanta. Pag birit, birit. Kapag may emosyon, diinan mo todo. Di ba? Ganun dapat. Sample. Wala yung karaoke. Anyway, kung makikita natin. So, yun. Importante, bago mo bitawan, ang leader mo, kailangan siya mismo nakapag-present sa'yo sa harapan. Kaya lang, sa experience ko, ang hirap. Kasi, nationwide na ang mga leaders ko. Okay, partners natin. Okay? So, mostly, kumbaga yun ang process dapat. So, once na delegate mo sa kanila, mas mabilis na silang makakagalaw. Tama, mali? Pag mabilis silang makagalaw, kasi alam na nila yung ginagawa nila, alam nila mag-present, wala na silang takot, wala na silang silang iyak. Walang Makapal na mukha. makapal na yung mukha, doon kakapal din ang wallet. Yun. Kasi makapal na ang mukha mo eh. Wala ka na sinasanto eh. Saka in the first place, yun ang lagi ko sinasabi. Bakit ka mahihiya? Hindi ka naman si Didit Reyes. Bakit ako mahihiya? O di ba? O yan ang sinapol na. So makikita natin mabuti. Simple lang. Wala kang dapat ikahiya kung alam mo kung ano ang sasabihin mo. Pag-aralan mo siya. Pag-aralan mo ang Green Party. Okay? So, na-delegate natin yan. Once na-delegate natin ngayon yan, ayan na. Ito na yung susunod. Nag-build ka na ng network of leaders. May leader ka na sa somewhere ganito. Leader ka na ganito, meron ka ng leader sa ganito, meron ka ng leader sa ganyan. So, nag-expand na ngayon yan. Lumalawak na yan. So, at yung sa starter, go wide ka. Anong go wide? Share ka lang. Share. Puro share. Puro share. Puro share. Share ka lang ng share. Kahit saan ka mapunta. Sumakay ka ng tricycle, sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng bus. Anywhere.
Kapag meron kang flyers lang katapat niyan. Pag meron kang kutuba, yung kutob, pag kintuban ka sa isang tao, lapitan mo. Minsan ang nangyayari, sir, hindi po ako magsusulisit. Meron lang po akong gustong ibigay sa inyo. Libre po ito, libre. Libre. Okay? Pag dugdugan mo, libre nga libre. Huwag naman ganon, joke. So, makikita natin, ito po, sir. Regalo ko po sa inyo. Hindi niyo po kailangan bayaran yan. Pakibasa lang po. Ngayon, kung hindi kayo interesado, please lang po, huwag niyo pong itatapon kasi piso po yan. Flyers kasi natin, piso, di ba? Piso po kasi yan, sayang naman. Joke lang, para bang at least kahit paano, baka meron kayong kakilala ng mga may sakit. Please lang po, pakibigay na lang. Maraming salamat po. Pero, kapag binuksan niya sa harapan mo, ibang usapan yon. Ibig sabihin, interesado siya. Huwag kang alis. Diyan ka lang. Sir, may question po ba kayo? O meron po ba akong ma-share sa inyo? Alam niyo po yan, sir? O kaya, pwedeng direct to the point. Sir, alam niyo po ba yan? Doon ka, base ka. Doon sa flyers mo mismo. Direct selling. Yan. Alam niyo po ba yan? Ganito. Alam niyo po ba itong taong to? May lung cancer to, pero grabe, ganito, ganyan. O eto po, puputulan na po ng kaya. Pero by the grace of God, nakatulong po ng malaki ang people. So baka may kakilala po kayo, sir, ma'am, na mga tao may sakit. Please lang po, yung itapon. Yun lang po ang pakiusap ko. So kung interesado po kayo, nasa likod po yung pangalan ko. Maraming salamat po. Pwede natin gawin sa LRT. Pwede natin gawin sa MRT. Pwede. Kaya nakamotor kayo. So mas, alam niyo po, ako, minsan, nag-iisip ako na bumili ko ng taxi ko. Uli. Bakit? Kasi sa taxi, di ba? Present ka doon. O, social yung taxi ko, merong monitor na ganyan. Lalagyan ko rin ng monitor sa likod. O, di ba? So, ngayon, nakasalpa yung presentation ko. Di ba? Or kaya, yung mga testimonies. So, maraming po pwedeng pang maabot pa rin. Okay? So, makikita natin, network of leaders, ang makikreate mo na ngayon kung tama ang sistema na gagawin natin. Kung aalamin natin ngayon, kung anong procedure, kung anong sistema. Okay? Ngayon, pag may network of leaders ka na, or network of leaders ka, siyempre, ano meron sa leader? Dealer. Ano meron sa dealer? Consumer. Ano meron sa consumer? Mga user. From the user, doon ka makakakita ng mga tao mo na makakasama at yan ngayon ang ilalagay mo ngayon sa ilalim mo. So yan yung structure. Ngayon, kung puro leader yan, leader din to, ano mangyayari sa'yo? Maximum ka, 10,000 per day. 50,000 per week. 200,000 per month. Okay, Bev? Payat, di ba? So, Pero ilan yung ulo mo? Ilan yung heads mo? Ilan ang heads mo? 17 na. 17? Pabukahin mo ng tigagalawa yun. Ilan ang kailangan mo? 34. O saan mo kukunin yung 34? Build consumer. Reach out people. Yun. Ang susi. Huwag kang tamarin. Tandaan natin, ang bawat isang oras, isang araw, ang katapat niyan doon sa mga taong naghahanap. Isang araw, isang linggo ang katapat niyan sa mga taong may sakit. Isang linggo, isang buwan para sa mga taong pwedeng hindi malaman kung anong gagawin niya dahil sa kanyang karamdaman din. Isang buwan, isang taon ang nasasayang natin sa mga taong nagdidelirio na at pwedeng hindi na natin maabot. O pwedeng patay na, o pwedeng putol na yung paa, o pwedeng na-operahan na, o pwedeng malala na, stage 4 na, end stage na, bago mo siya maabot. Anong point ko? Simple, wala kayong dapat sayanging oras. Tandaan natin, ang ginagawa natin ay kaaya-aya sa Panginoon. Tama, mali. Tama? Sa tingin nyo kaya, ang mga demonyo,
titigil na harangan ang mga dadaanan natin. Kaya be ready. You need to stand firm. Dahil hindi mag-aaksaya ang mga demonyong nasa labas para hadlangan ang dadaanan mo. Tandaan niyo po yan. Wala dito ang gera. Ang gera nasa labas. Andyan yung magbabagsak ng presyo, andyan yung 275, 300 sa province. Ano mangyayari? Simple lang. Makaka-encounter kayo. Magkano? Sa dalawang yan, ha? 250 per bottle. Okay? Magkano na-encounter nyo? 180. Oh, mahal. 180? Mahal yan. Sulit, 130. Sulit, wonder. 130, okay. Mahal pa rin yan. Pag maka 10 bucks ka, 110. 110, mahal pa rin yan. Mahal pa yan, mahal pa yan. Nagsusulit to. Ano ba? 10 ba? Sige, ano pa? Discounted. May bababa pa ba sa 110? Promo. Ay, bro, yun na, 110. 110 na pinakamalalim? Baba pa yan. Mahal pa yan. Gusto mo? Samahan kita. Samahan kita. Merong 90. Merong 70. Oh, meron pa? Oo! Meron pang 50. Uy, grabe. Sa presyo. Bro, Hindi magta-price yun, Ah. peke na talaga. Okay. Papamura ka Eh, hindi bagsak presyo. Kundi peki na. Kayo nagsabi yan, hindi ako. Evaluate natin mabuti. Ikaw, negosyante ka, magbebenta ka ng 50 pesos, magkano tutubuin mo? Ala. May tutubuin ka pa? Ala. Wala kang tutubuin, eh napakaloko-loko mo. Sobrang underpriced. Napakaloko-loko mo at wala kang utak na negosyante. Tama, mali. 50 mo ibibenta, wala kang tubo. Kung pwede ba yun? O, kung mautak ka naman, magkano tubo mo sa 50 pesos? Sige. No. parang yun. Okay? Kukuha ko sa'yo 30 lang. Oh, 30 pesos ang puhunan. Hindi, may 20 ka Oh, dyan. eh, siyempre, kung kukuha ka sa akin, okay, kung ako yung nag-produce ng 50 pesos per bottle, tingnan natin, evaluate lang natin, pag-usapan lang natin, 50 pesos, sa tingin mo, magkano ang tutubuin ko? Sa 50 pesos. Magkano pinuhunan ko? Ang mga 30 yan, sir. 30 pesos. Sa 30 pesos. Ano? Ngayon, ang ingredients, ano ang laman? Pineapple. Tang. Lang juice. Bote pa lang eh. Magkano na? Ah, Bote pa lang. sir. Yung sticker, magkano? Muntikan na ako na ano yan, sir. Ah, Muntikan ng lupay-pay ako. normal yun. Kasi tandaan natin lagi, kung tayo ay sugo ng Diyos, may sugo rin ng demonyo. Kung tayo, pag-abot at pagtulong, merong mga demonyo rin na sisira sa misyon natin. Walang gawang mabuti na hindi magdudulot ng mga sama. Okay? So yun siya. Tandaan natin, ito ang gusto ko pong iyan sa inyo. Simple lang. Sugo ng Diyos, ano? Pwede ka yumaman? Pwede ka magkaroon ng Fortuner na 2012? Pwede kang magkaroon ng magandang bahay? Pwede. Pwede mong pakainin ng masasarap na pagkain ng mga anak mo? Pwede. Dahil yan ay pagpapala na galing sa Diyos. Ngayon, ang pagpapala ba na galing sa demonyo, hindi niya kayang ibigay yun? Kaya niya rin ibigay yun. Pero makikita natin, ang Diyos ba malupit? Ang Diyos natin malupit? Hindi. Anong point ko? Simple. Kapag pinagpala ka niya, ano ang return? Joy. Ha? Tama? Tunay na kaligayahan sa buong pamilya mo. Proteksyon sa pamilya mo. Tama? Siguridad sa pamilya mo. Pero ang demonyo, ano? Makukulit ka. Sabi nga niya, ako, gumagawa ako ng tama. Pero bakit? Yung mga demonyo gumagawa ng masasama at nagbabagsak ng presyo, bakit nakakabili ng mga magagarang kotse? Bakit nakakabili ng magagarang bahay? Tandaan natin to. Okay? Dalawa lang ang gusto kong ilagay sa puso't isipan ninyo.
Ang buhay natin dito, temporary. Okay? Temporary lang. Napaka-iksi yun, mabuhay kayo 100 taon. Okay. Pero ang iksi nun. Ikumpara mo sa eternal life. Eternal life with God, alam mo kung anong pupunta mo, paraiso. Pero eternal life with Satan, alam mo rin kung ano. Apoy. Magpakamatay ka doon, magbikti ka doon, tumalon ka man sa 1,000 feet o whatever, hindi ka na mamamatay. Patay. Eternal na yun eh. Kaya nga anong point ko? Simple. Simple lang. Bakit mo titignan yung ngayon? Ang tignan mo, ang preparahan mo, kung paano ka makakarating doon sa paraiso ng Diyos. Nasusundan? Ngayon, simple lang. Yumaman. Nagkaroon ng kotse. Sugo ng demonyo, ha? Yumaman. Nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng ganito, ganyan-ganyan. Nakalagay din sa Bible, kasalanan. O, kasalanan ba ginagawa nila? The moment na bumaba ka ng 250, 180, kung original man ang product mo, simple lang. Sumunod ka ba sa lituntunin ng kumpanya na may mandatory price tayo na 275 at 300? Sumunod ka ba? Kung hindi ka sumunod, kasalanan na yon. Tama, mali. Simple lang. Nakawin yung cellphone ko. Kasalanan? Oh. Kasi bakit? Yun na nasa batas. Kumuha ka ng hindi sa'yo. Kasalanan. Oh. Ngayon, sino pinatay ng mga demonyong yan? Yung kapwa dealer. Na ang pinakamasakit, ako mismo bumibiyahe, marami akong nadadaanan na ano? Na mga dealer. Bakit sila naging dealer? Kasi ito yung ipinaliliwanag natin sa kanila eh. Na ano? Na makakalibre ka ng pag-inom. May sakit. Dinaanan ngayon ng 180, ng 150. Kanino bibili? Yung mga tao niya. Eh di dun sa bagsak presyo, tama mali. O ngayon, ang tanong, makakainom pa ba yung tao may sakit na yon na umaasa sa benta-benta lang? Kung hindi na siya makakainom, ano mangyayari sa kanya? Lalala naman yung sakit niya. Pag lumala yung sakit niya, ano mangyayari sa sunod? Pwede siya mamatay? Kung pwede siya mamatay, paano ngayon? O ngayon, tama ba yung ginagawa niya? O kasalanan ang ginagawa niya? Dahil nagbigay siya ng 250 o 180 o 130 o whatsoever, nagbagsak siya ng presyo. Paano ngayon? Ano ginawa ng taong yon, ng demonyong yon, doon sa pangkaraniwang dealer na nagsisika pa lang? Na para makalibre lang ng pag-inom. E di pinatay niya. O, yung demonyong yon, na dealer na yon, simple lang. Yayaman. Pwede? Pwede. Nagkaroon ng bagong kotse. Ganda, SUV pa. Okay? Pero, tandaan natin, pamilya niya isasakay doon. Tama, mali. Isang ganun, pwede? Utas ang buong pamilya niya. Pag-aksidente. Maganda bahay po, pwedeng masunog? Pwede. Isang ganun. Ang masakit, wala siya sa loob. Nakikita niya, nasusunog ang bahay niya. Nakikita niya sa balita, yung buong pamilya niya, utas. Kaya lang, ang demonyo talaga, walang konsensya yun. Baka ngumiti, alam po, pwede ko, di ba? Panibagong pamilya na naman. Pero, dalawang klase ng sugo ng demonyo. Isang sugo ng demonyo, pero marami siyang napoposes. Okay? Yun yung sinasabi ko nga, na kapag ka hindi tama ang naituro mo dun sa mga downlines mo, o doon sa mga bagong pumasok sa'yo, o kopyahin ka. So yan, mga taong yan na nagbebenta, may mga galamayan sa ilalim. Na ang nasa isip lang, kahit paano kumita. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa nila. So yun yung mga taong na possess ng mga demonyong gumagawa mismo o mastermind. Ngayon, tingnan natin mabuti. Simple lang. Kayo mismo nagsabi sa akin
ng 50 pesos is fake. Tama, mali? Okay. Ngayon, ang tanong eto. Hindi nagbebenta ng 275, 300, kung ang pagbebenta nila 250, 180. Okay. O pwedeng itong 250, o pwedeng original product yan. Pwede? Pwede. Pero, kung demonyo talaga, o pwede, magkano tutubuin niya kung 50 lang niya kinuha ang product? Simple lang. 90 pesos, may 40 pesos siya. Tama, mali? 50 pesos, benta ng 110. Magkano pera niya? 60. Bawat isang botelya. Magandang kitaan, tama? Ang dami ng gani. 50, 130. Pwede may 80 pesos ka. Power, di ba? Hindi isang buong. 180. Laki ng kita mo. Ngayon, eto, bagsak presyo, original na product, pero ang masakit, nakakaano pa rin na bumili sa kanila. Ngayon, bakit? O pwede rin. Sorry. Hindi talaga yun sa akin. Para hindi sila malaman na fake. Isipin mo, laki na nga ng kinita mo, hindi ka pa napagkamalang fake. Tama. Naka 275 pa. Okay, ngayon, eto. Simple lang. Hanapan mo ng OR. Okay? Hanapan mo ng OR. Katibayan na talagang yung product na ibinibigay mo sa akin, talagang galing sa opisina. Ate, meron ako. Okay? OR, ID. ID, nakakaano pa nga dahil po pwede sa recto eh. Gusto din si Jay. Okay? No. Naglabas na rin ako. Ay, hindi OR yan. Application form yan. Ay, to, ate. Okay, eto ang OR. Ayan, OR. Ngayon, kapag nag-pay in, ayan, yung blue form. Okay, copy po ninyo to. So ngayon, kung ano, tignan mo mabuti kung ano ang DPN number ng taong nagsasabi sa'yo na original yung product niya pero 130 lang ang isang bote niya. Tingnan mo agad. Ngayon, pag tinignan mo ngayon, simple lang. Tingnan mo rin yung pangalan. Okay? Once na nakuha mo na ngayon ang pangalan at DPN number, huwag mo munang bibili. Tawag ka ngayon sa opisina. Pag tawag mo ngayon sa opisina, ang number sa opisina is 633-7261. So, tawag ka kayo sa opisina, tapos tanungin mo ngayon ang pangalan at DPN number kung talagang legitimate dealer siya. Para bang ganito, sasabihin mo ngayon, may sasagot sa ito si Sister Andy o kaya si Sister Kai. Customer service, hello. O, di ba? Healthwell International Corporation, customer service, hello. Oh, sis, meron lang ako inquire. Kasi, merong nagbenta sa akin, 130, sabi niya original, pero ito ang DPN number niya. Oh, two purpose yun. Ano? Simple. Nakuha mo yung DPN number, pwede mo siya ngayon na ano, na gawa ng reklamo. Black and white mo siya. Kung talagang dealer siya. Okay? So, kung makikita natin ngayon, simple lang. Kung gano'n ang mangyayari ngayon, nakuha mo yung number, nakuha mo yung DPN number, gawa ka ng black and white, complaint for, na nagsasabi na itong taong ito ay nag-o-offer ng ganitong presyo lang. Didilipian na natin ngayon yan sa management. Okay? Pag nakuha na natin na-forward natin ngayon kay Sir Ray Motus, yung general manager natin, so, gagawa ng action yan. Okay? It's either pakatawag yan, tapos pag-explaining yan. Hindi basta-basta ano rin. Pero makikita natin, kung meron kayong such proof, may video kayo habang nagtatransact siya, okay? Pwede rin po yun. So, pwede rin, hingan nyo ng resibo. Ngayon, simple lang. Usual, ang nangyayari, hindi sila magpapakita ng ano, Apple. Post na.